pagkakaiba ditong sa pag-interpret sa tinatawag na siegesis at saka exegesis. Okay. Ang siegesis, habang binabasa niya yung Biblia, ay nang nabasa niya yung Biblia, Brother Noel, ang kaniyang mayroon siyang naiisip. Oo. At kitong lahat ng iniisip niya, kanya itong ipapasok sa Talata. sa Biblia. Ito yung tinatawag na siegesis interpretation. Okay. Pero yung exegesis, iba yan. At ito yung tamang pag-interpret sa Biblia na ang naghahanap ng katotohanan, hindi siya mag-interpret sa kanyang sarili. Okay. Kundi, ano yung laman ng Biblia, ang siyang magsasalita para doon sa naghahanap ng katotohanan. Amen. Kaya nga, ito yung kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na mag-aaral kayo sa theology, ituturo yan. Okay. Na kung hanapin mo ang katotohanan, dapat ang Biblia ang magsasalita sa atin kaysa halip na ang ating isip ang ilagay natin sa Amen. Biblia. Kaya ang ating titingnan ito, sabi niya dito, ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkapisan upang pagputol-putulin ang tinapay. So, ang dahilan pala dito, Brother Noel, sa ngayon sa tala ng Biblia, ang dahilan kung sila nagkakaipon, hindi sa dahilan pananambahan. Nagputol-putol ba sa tinapay, no? Dahil sa pagputol-putol ng tinapay, at nangangaral sa kanila si Pablo, kasi nag-akala siya na kinabukasan, aalis na siya. Okay. So, parang, ang pag-iipon dito, Brother Noel, parang farewell party ito siya. Party. Oo. No? At isang anggulo dito, kasi ating pahintulutan, sa pag-interpret natin ngayon, ating pahintulutan na ang Biblia magsasalita sa kanyang sarili. No? Okay. Ano ba ito? Ating pag-aralan ngayon, itong pagputol-putol ng tinapay. No? Ano ba ito? No? Dito sa gawa, no? Ating titingnan itong tala sa gawa. Sabi niya dito, Brother Noel, sa 2:46, no? Kung mayroon kayong mga Biblia, i-consider ninyo yung talata. Dahil yung pag-iipon nila doon, dahil sa pagputol-putol ng tinapay. No? Sabi niya dito, at sa araw na sila'y nagsipanatiling matibay, araw-araw yun sila, no? Sa araw-araw sila'y nagsipanatiling matibay, no? Sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay, sa bahay-bahay, nagsisikain sila sa kanilang pagkain na may galak, na may katapatan ng puso. No? Maliwanag, Brother John, na yung binabanggit na pagputol-putol ng tinapay doon sa panahon na yun na si Pablo na salita, normal na pala ito na ginagawa nila araw-araw. Araw-araw pala itong ginagawa. Oo. So, hindi pala ito siya yung sinasabi na nagputol-putol tayo ng tinapay during Lord's Supper. Hindi pala ito siya. Ito po ay ginagawa nila sa dahilan na si Pablo, sa inisip nila na sa kinabukasan, ay aalis na siya papuntang sa kanyang paglalakbay. Tapos nagkakaroon sila ng gathering and it was happened that it was Sunday. Nagkakaroon lang ng pagkakataon na nagkakaipon sila sa araw ng linggo. Pero pag i-consider ninyo, Brother Noel, itong Good News Bible, yan. No? At napapansin ninyo, pag ating titingnan sa Good News Bible, no? Pag mayroon kayong Biblia na Good News, ito yung Biblia ng mga Katoliko. Ito yung sabi dito, on Saturday evening, we gather together for fellowship meal. No? Sabi niya dito, Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight since he was going to leave the next day. No, kung i-consider ninyo yung Good News Bible, maaari kayang mali ang Good News Bible? Hindi, no? Pero ang pagtitingnan ninyo kung pag-aralan ninyo ang Bible reckoning, ang Good News Bible, Brother Noel, ito yung tamang interpretation. Kasi nung nagkakatipon sila sa pagputol-putol ng tinapay, ang oras niyan, lubog na ang araw ng Sabado. Okay. At ito yung on Saturday evening, kasi ang binabanggit dito. Kasi sa kinabukasan ng Sunday, saka na aalis si Pablo. So, sunod na araw ng Brother John, meron ka bang Brother John slide dyan? Sunod natin na, tignan natin yung oras na yon. Kasi pagtitingnan mo yung... kasi yung pagtitingnan mo yung pagbilang ng panahon, kasi sa creation, Brother Noel, ang creation... Nagpasimula ang isang araw sa madilim na bahagi. Kasi ang ating isang araw, 24 hours yan. Okay. Diba? Pero paano ba nahahati ang 24 hours sa dilim at sa liwanag? Merong 12 oras para sa dilim,
meron 12 oras para sa liwanag. Binubuo ang isang 24 hours na cycle, Brother John. Oo. Kaya nga, pero ito yung, sa Biblia kasi ang basihan sa pagbilang ng araw from sunset to sunset. Okay. Ito din yung bilang sa Julian calendar. Gaya na, mayroon lang itong pagbabago ngayon ng ating kalendaryo, ang Gregorian calendar. Yung midnight to midnight. At midnight, nagkakaroon ng changes, pag-change sa araw. Pero ito yung basihan, no? Pag titingnan natin, ang Good News Bible, ay ito yung Saturday evening ito. Okay. No? At nagugustuhan ko ang version na ito sapagkat ay pagtitingnan natin ito, sa Biblia kasi, pag Saturday evening, ang bilang nila niyan, Sunday. Kasi ito, lumubog ng araw eh. Ibig sabihin, naghiwalay na yung ang araw ng kapahingahan, papunta na sa unang araw ng Sanlinggo. So, ibig sabihin, Brother John, sila ay nagtitipon-tipon yung madilim na bahagi ng Sunday, yun yung gabi ng Sunday. So, kinabukasan si Pablo ay umalis na. Ibig sabihin sa maliwanag na araw ng linggo, yun yung umaga ng linggo, walang pananambahan na nangyari doon kasi umalis na siya. Umalis na siya, Brother John. Kaya nga, yun yung malinaw na paliwanag. Kasi yung pagtitingnan natin sa record ng Genesis, sa Genesis 1:5, nang ginawa ng Panginoon ng ating sanlibutan sa unang araw, nagkahapon, there was an evening and morning, first day. Kahit sa 8, there was an evening and morning, first day. Kaya nga, sa pagbilang sa panahon, una ang gabi. Okay, una ang gabi. Buong 12 hours na gabi, at buong 12 hours na liwanag, yun yung unang araw. Kaya nga, yung unang araw na binabanggit ni Apostol Pablo, na nagkakatipon sila, it was Saturday evening. Okay. Nasa kinabukasan, siya ay umalis na siya papunta sa kanyang paglulakbay, Brother John. Kaya nga dito tayo, hindi natin din ito makuhang basihan, yung pagputol-putol sa tinapay, akala nila during yung Lord's Supper? O pag-worship ito Santa Cena, sa hindi ito? araw ng linggo, yung Santa Cena, hindi ito. Kundi ito ay farewell party lang ito at para kay Pablo. Para kay Pablo, no, sa kaniyang pag-alis. Now, dito tayo sa 8, Brother Noel, no? At sa Biblia, 8 beses lang talaga ito binabanggit. Hindi na namin dagdagan. Na 8 beses lang binabanggit ang araw ng linggo. Ito yung panghuli. Na mababasa natin ito sa unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 2. Dito natin i-consider ito, Brother Noel. Tuwing unang araw ng Sanlinggo. So, ibig sabihin, weekly ito. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, no, ang bawat isa sa inyo magbukod ng handog, no, ayon sa kanyang ikaginawa upang huwag gagawa ng ambagan pagpaparian ko. Ito yung sulat ni Apostol Pablo. Okay. No, sabi nila, ito na, may sinasabi si Apostol Pablo na tuwing. Ibig sabihin, tuwing. Pero hindi binabanggit ni Pablo, pahintulutan natin na ang Biblia mag-interpret, hindi tayo. Okay. For example, pag sabi ni Pablo, tuwing araw ng linggo, hindi niya sinasabi, magkakaroon tayo ng pananambahan. Ayun ang ating, pero nang sinasabi niya dito, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo magbukod ng handog. Ayon sa kanyang ikagiginhawa. Kasi itong araw na ito, hindi ito araw ng pananambahan, Brother Noel, kundi ito ay day of collecting offering, no? Kasi Brother John, ang nangyari dito, si Pablo ay papunta na sa kanya, pabalik na ng Jerusalem. Sa Corinto, Brother John, maraming mga converts na mayayaman sila. Mayayaman ito sila, mga kaibigan. Kaya in advance, nagpadala si Pablo ng sulat sa kanila na humihingi ng tulong para dun sa mga balo na nasa Jerusalem kasi mahihirap sila eh. Kaya sabi ni Pablo, sabi niya, magkaroon na ang bawat isa ng pagtabi. So kung ito ay pangkabuuhan na panambahan, dapat hindi sinabi ni Pablo na ang bawat isa sa kanyang sarili. Itabi lamang niya doon sa kanya. So dapat in general, dapat sinabi ni Pablo na magkaroon kayo ng offering doon sa simbahan. So, hindi. Individual ang in-address ito ni Pablo sa bawat tao na doon sa Corinto. At ang sabi niya, mag-ambaga na para sa pagdating ko, wala nang ambaga na mangyari. Ito po yung tinatawag natin na yung time management.
Di ba? Kasi ayan na ni Pablo magkagulo, ito yung ambag ko, Brother John, ito yung aking ambag. Ayan na ni Pablo na mangyari yung magkaroon pa ng kaguluhan sa niya, dapat naka-order na, Brother John, nakatabi na doon. So, pagdaan niya, kukunin na lamang niya yung mga ambag na yun. So, hindi ito yung ambagan o yung offering na ating ginagawa tuwing tayo ay nananambahan sa araw ng Sabat. Hindi po ito. Ito po ay love offering ng mga taga-Korinto para doon sa mga mahihirap na mga kapatiran sa Jerusalem. Kasi papansinin niyo yung talata, for individual collection ito Individual na, collection ang bawat isa sa inyo. Kung corporate yun, sasabihin niya, ang Kayo. o kayong lahat ay pagpaparian ko ay magkakaroon na ng Ang handog. handog, no? Pero ang binabanggit ito, ang bawat isa sa inyo pagparian Individual. ko, individual. Ibig sabihin, ito yung collection time, ito yung pagkukulikta ni Pablo sa bawat tahanan ng mga mananampalataya para dadalhin sa headquarters nila sa Jerusalem ang lahat ng mga handog. Pero hindi binabanggit ni Pablo na tuwing linggo, magkakaroon tayo ng pananambahan. May katotohanan niya na pananambahan talaga ang araw ng linggo. Pero ang binabanggit ng Biblia na tuwing araw ng linggo, ang bawat isa sa inyo magbukod na ng handog. Okay. No? Kaya handog dito ang tinutukoy, hindi pananambahan. Kaya i-correct lang natin ito, pahintulutan natin na ang Biblia ang magsasalita at ating unawain ang nakasulat sa Biblia, hindi yung nasa laman ng ating isip na ilagay natin sa kasi Brother John, automatic kasi na pag tayo nananambahan, automatic merong offering, di ba? So, kung merong offering, automatic meron pananambahan. Parang ganoon ang lumalabas. Pero hindi po yung mga kapatid, hindi po yung ang kaisipan ng talatang ito na ating makikita sa unang Korinto 16 talatang 2. Kasi ito hindi pa rin natin makuhang batayan. Hindi po itong batayan, mga kapatid. Kaya, so, sa 8 talata, Brother John, sa 8 talata ay wala akong nakita. Wala ding batas, Brother Noel, na nanggagaling sa Diyos o batas na nanggagaling sa mga alagad na ito talaga ay opisyal na araw para tayo ay mananambahan. Amen. Na, may isa pa dito, Brother Noel, ihabol natin ito. Na, itong Apokalipsis, ikasiyam na ito, Brother Noel. Itong Apokalipsis 1:10, no? At marami sa mga pastor at kahit sa mga nakikilala ko mga pastor sa Protestant, inaangkin nila ito na araw ito ng linggo. Kasi sa Apokalipsis 1:10, ito yung nakasulat, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng isang pakakak. Naku, Brother John, ito ang ating problema. Sa araw ng Panginoon. Ito lang, Brother John, papasok dito yung sinasabi mo kanina na exegesis, di ba? So, ito ang kalimitan na nangyari. Sa pagbasa ng isang mangangaral, ang kanyang isipan, yun ang ilalagay yun doon sa talata. Pero kung ating hayaan, mga kaibigan, na ang talatang ito, ang magsasalita para sa atin, ay hindi tayo darating sa isang conclusion na mali. So, ating tatanungin, Panginoon, ano ba yung araw mo? Sinasabi na sa araw ng Panginoon. Panginoon, ano ba yung araw na sinasabi mo na yun ang araw para sa iyo? Meron ba, Brother John, ang Panginoon na sariling araw na sinasabi natin na ito talaga ang araw na para sa Kanya? Mamaya ating babasahin. Pero bago natin babasahin yan, Brother Noel, akin din nais ibabahagi sa inyo, paano ninyo matutunan ang aral na daya na ikaw madadaya ka sa aral na wala kang alam. No, for example, kapag mababasa nila ito, ang talatang ito na ako'y nasa espiritu sa araw ng Panginoon, babasahin ito ng pastor sa harapan mo. Tapos pagkatapos ako'y nasa espiritu sa araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng pakakak. Ngayon, tatanungin kita. Nang binanggit ito ni Juan, Apostol Juan, si Apostol Juan ang sumulat ito No, ang sasabihin ng mga ngaral, ako'y nasa espiritu sa araw ng Panginoon. Brother Noel, ano ba sa palagay mo ang araw ng Panginoon? O kung ikaw na nagsaliksik, hindi mo alam, siyempre, hindi mo masagot yung pastor. Pero sasabihin ng pastor, tatanungin kita. No? Anong araw si Kristo na buhay mula sa mga patay? Amen. No, sabihin nila, linggo. No? At sasabihin ng pastor, yan ang araw ng Panginoon. Pag yan ang iyong pakinggan, daya yan, diyan papasok ang daya. Kasi kapag ang isang pastor gumagamit ng talata at pagkatapos niya mabasa yung talata, tatanungin ka,
at yung tanong niya, hindi mo masagot kasi wala kang alam, Oo. ang nasa isip niya, ipapasok niya. Okay. Na? At yung sasabihin niya, ano bang araw si Kristo na buhay mula sa mga patay? Aha. Ang sabihin mo, Linggo. Yan ang araw ng Panginoon kasi si Kristo nabuhay mula sa mga patay. At marami sa mga pastor sa kapanahonan ngayon na nagtitiwala sila na pag magbabanggit ang Biblia ng araw ng Panginoon, ang gagamitin nila, Linggo. Linggo. Okay. At kaya nga, ang ginagawa na nila na ang pananambahan araw na ng Linggo. Pero ating pahintulutan, no? Sa ating pag-aaral ngayon, Brother Noel, ating pahintulutan, ano bang araw ang araw ng Panginoon? Okay. No? Siya ang tanong natin. Kasi araw niya yan eh. Hindi natin araw yan, Brother John. Araw niya. Araw niya. Siya ang dapat natin tanongin kung ano ba Panginoon, ano ba talaga itong sinasabi na araw mo? Oo. So ating babasahin, saan natin mababasa? Kung naroon kayong mga Biblia, ibibigay namin sa inyo ang talata. Isaiah 58, ang talata niya, ang bersikulo ay 13 hanggang 14. Okay. Ito yung 13, mababasa ninyo yung aking kaarawan. Ha? Okay. Ating babasahin, Brother Noel, ako magbabasa. Okay. Kung inyong iurong ang inyong mga paa sa Sabat, sa paggawa ng inyo sa iyong kalayawan, sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran, ang banal na araw ng Panginoon na marangal, inyong parangalan at hindi ka lalakad sa iyong sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita sa iyong sariling salita. Brother John, kahit gabi ngayon, mas maliwanag pa sa tanghaling tapat ang aking talatang binasa ni Brother John. Ay mismo ang Panginoon na nasabi diyan, aking banal na araw. Yan, inaangkin niya yung Sabat pala, Brother John. Sa talata ni Isaias, inaangkin pala ng Panginoon na itong Sabat, ito yung kanyang banal na araw. Kaya nga, hindi linggo. Hindi linggo. Kung yung mga aral ang magsasabi sa akin, linggo. Kung si Kristo ang aking tatanungin, Sabat, ang kanyang banal na araw. So, malinaw yan. No, sa ating pag-aaral, hindi kami nag-interpret, hindi tayo nag-interpret, Brother Noel, sa ating sariling interpretation, Amen. kundi ating pinahintulutan na ang Biblia Ang magpaliwanag para sa kanyang sarili. ang magpapaliwanag para sa kanyang sarili. At yun ang ating intindihin. Amen. Hindi ang ating mga filosofiya, hindi ang ating interpretasyon ang masunod na ating ipapasok doon sa Biblia. Dito tayo, Brother Noel. No, ating na natapos yung siyam ka mga talata. Mayroon bang isa na nagpapatunay na nabago na? Wala. Di ba? Wala. Napapansin mo? Wala, oo. Wala. Mayroon bang utos na ating nasusumpungan doon? Wala din. Well, kaya nga, hindi siya makapasa sa siyam na talata nating pinag-aralan. Ito'y walang batayan. So, kung walang batayan sa Biblia, no, hindi talaga natin mapuprove sa Biblia na ang pananambahan sa araw ng linggo ay nakabase siya sa katotohanan. So, kaya nga, Brother Noel, ang pagsasamba tayo niyan, hindi yan nakaangkor sa katotohanan. At kung ang pananampalataya na wala sa katotohanan, delikado yan. Now, ito yung pangalawang tanong, Brother Noel. Ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang kautusan? Binabago ba niya ang kautusan? Kasi sa 10 utos kasi, Brother Noel, Sabado talaga. No, ikapitong araw. Pag sabihin natin ikapitong araw, lahat ng referensya ang inyong tingnan, pag ikapitong araw, Sabado talaga yan. Sa kalendaryo, diksyonaryo, encyclopedia, Biblia, yung 4 na referensya, isa lang ang sasabihin sa ikapitong araw, no, Sabado o Saturday. No, ngayon ating ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang kautusan? No, kung ating binago kaya niya ito dahil sa kanyang kamatayan sa cross? Kasi maraming mga issue, Brother Noel, tungkol sa mga ngaral, mga pastor. Sabi nila, yung utos ay napawi na yan. Okay. Naalis na yan ng si Kristo namatay doon sa cross. No? Kasi ang Roma 10:4, sabi doon na si Kristo ang katapusan sa kautusan. Okay. No? Alam niyo yung Roma 10:4, pag sinasabi niya si Kristo ang katapusan sa kautusan, pag unawain natin yan, mayroong utos na tumutukoy kay Kristo. Nang dumating si Kristo, siya yung katapusan. Okay. No? Pero hindi binabanggit ng talata na tinapos ni Kristo. Iba yung Christ is the end of the law. Iba yung na Christ ended the law.
Okay. Yung, pag Christ ended the law, tinapos niya yung utos. Pero pag Christ is the end of the law, mayroong batas seremonya Oo. na ang pakahulugan nito, si Siguro, Kristo. siguro Brother John, isang topic din yan. Kaya nga, dito yung ano natin, pag-aralan natin, nung binago ba ni Kristo ang utos nang siya namatay doon sa cross? Okay, sasabi niya, Brother John, sa Mateo 5:17 sa 18, sabi niya, mas madali pa na lumipas itong lupa na aking inapakan, Brother John, o ang isang tuldok, o ang isang kudlit na mawala sa kanyang katusanan. Sabi niya, mga kapatid, ay naparito ko hindi upang sirain ang katusanan at ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi ganapin. So, ang salitang sirain at ganapin, iba ang kahulugan ito, Brother John. At doon sa dalawang salita na yon na sirain o ganapin, ang ginawa ni Kristo ay ang pagganap, hindi ang pagsira. So maliwanag mga kapatid, at sa karugtong pa sa 18, sabi niya, mas madali pa na lumipas ang langit at ang lupa. Itong lupa na inaapakan sa ngayon, mas madali na lumipas ito sa ang isang tuldok o ang isang kudlit ay mabalas pa niyang katusan. So ganun talaga para sa Panginoon, itong 10 utos na isinulat ng sarili niyang kamay, Brother John. Kaya nga, kung susundin natin ang Ten Commandments, kahit pala kama o period, hindi pwedeng mawala. Mas madali pang mawala ang langit at lupa. How much more kung papalitan mo? Kaya nga, hindi maaari yan, mga kapatid. At sa talata sa 17, huwag ninyong iisipin. Oo. No? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong iisipin, pero maraming nag-iisip na wala na. So, ang ating, kung tayo tunay na nagsasaliksik sa katotohanan, ang Biblia dapat ang magsasalita kaysa tayo ang magsasalita. Kaya tandaan ninyo, kapag kayo ay nagsasaliksik sa katotohanan, mas paniniwalaan ninyo ang mga litra sa Biblia kaysa bibig ng mga ngaran. Oo. Medyo Brother John, kasi minsan masyadong matamis, no? Matamis ang mga pananalita ng mga nagtuturo. Kaya sa awit na 8994, sa 89:34 ng awit, ang aking tipan, yung 10 utos, ay hindi ko lalabagin. Ni ang salita na lumalabas sa aking labi ay aking babaguhin. No? Kaya nga, anumang utos na nilagay ng Diyos sa kautusan, hindi niya labagin yan. No? At hindi din niya maaaring babaguhin. Sapagkat, sabi niya dito sa Malakias 3:6, for I am the Lord, I do not change. Hindi sila pabago-bago dyan. Ang mga paniniwala ng iba, mayroong maraming dispensation. Ginawa ng mga iba nating protestant na mayroong 7 dispensation o sa dispensation 1, kanila lang yan. No? Pero hindi yan. Ang buong Biblia nagkasynchronize yan ay hindi yan nagkakontrahan, kundi nagkakaisa yan. At kung ating pag-aaralan yan, ay lahat ng mga katotohanan ay hindi yan nagkabanggaan. Ano bang sabi ng ating Panginoon, Brother Noel? Sabi niya sa 1:14, sabi niya, if you love me, keep my commandments, Brother John. So, ibig sabihin ng dito naman natin may pakita, Brother John, pagkatapos sa Kristo ay mamatay sa atin, tayo ay tinubos niya sa kanyang dugo, ay ang atin, in return, mga kapatid, ang atin lamang bahagi is, ipakita natin sa ating Panginoon kung gaano natin sa kamahal, at yun ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. At pag sinabi mong utosan, nandun lagi yung ika-4 na utos nang sabi na ingatan mo ang araw ng kapahingahan, ang araw ng Sabat, na walang iba kundi ang pang-7 araw, Brother John. Kaya nga, malinaw yan, Brother Noel. Kung wala ito, kung walang pagbabago sa utos ng Diyos sa Biblia, no, paano nangyayari na pinili ito ng karamihan na linggo? Ayun ang kanilang John, pagsamba. No? So, siguro kanina atin din ay balik natin ito kanina kay sa ating tagapagsalita sa ating introduction, sinasabi niya na kumaga ay iyon ang dahilan kung bakit. Tapos Brother John, ang sabi nga ay hindi nga tayo kapanalig ng Romano Katoliko or hindi na tayo miyembro ng Romano Katoliko. Tapos ang nangyari ay para bang nakikipayong pa rin tayo sa kanilang sinusunod. So hindi tayo nagkaroon ng rebulto. Ngunit ang araw ng linggo, tinanggap natin. So, kumbaga, nandun ka sa ilalim ng kanyang payong, naki-embrace tayo sa kanya. So, kung tayo sincere sa kaligtasan, Brother John, sundin din natin ang buong katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon.
buong katotohanan at ano dito. May mga tala dito, Brother Noel, sa ating referensya. Paano ba nangyayari na nababago ang pinili ng karamihan na araw ng pagsamba, araw ng linggo, no? No, ano ba ang dahilan kung bakit ito nababago? Sa tala sa kasaysayan, no, ay paulit-ulit namin itong itinuturo sa inyo. Nangyayari ito sa Marso City, 321, no? Ang isang emperador na-convert sa Christianism, ang emperador ng Roma. Kasi ang unang mga emperador sa Roma, sa panahon nila ni Diocletian, pinipersecute nila yung mga Christian. Okay. No, ngunit sa 321, sabi ni Constantine, ay hindi ko na kayo uusigin. Okay. At ako na, si Constantine dito ay nagpabautismo na sa Kristyanuhan. At sa taong 331, no, ito yung unang pagdeklara na ang araw ng linggo walang trabaho. No? Ito yung civil na pagdeklara, civil law ni Constantine. No? Na ang itong araw ay ginawa na niya na araw ng pahinga. Pero dito sa tala, ito yung Brother Noel, yung Roman Catholic Tracts entitled Seventh-day Adventist by Dr. Ramble, in the year, sabi niya dito, in the year 321, the Roman Emperor Constantine decreed that the first day of the week, Sunday, was to be observed as civic day of rest. Civic day, ibig sabihin, ano lang yan, no? Civil law. No? Sabi niya, of rest. From ordinary work and business that did not impose any obligation on religious observance. Okay. No? But in AD 336, the Catholic Church, sabi niya dito, at the Council of Laodicea made the ecclesiastical law obliging the people to attend Mass and to abstain from servile work on Sunday. So, sa dalawang nag-impose, Brother Noel, na ito ay gagawing batas, no, si Constantino, hindi niya ginawa itong batas sa simbahan. Pero ang Iglesia Laodicea sa 336, ay ang simbahang Katoliko, ay siya ang nagdeklara na ito ay ecclesiastical law, no? Batas na ng simbahan na i-oblige niya ang lahat ng mga tao na aatin sa kanilang pananambahan sapagkat ito ay napapaloob na sa kanilang batas. Ito yung mga referensya nating natunghayan kanina. Na sabi niya dito, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find single line authorizing sanctification of sanctification po ay nanggaling po sa salitang sanctify, ibig sabihin po ginawang banal. So ang Sunday po, sabi niya, ang Sunday po ay hindi po natin nakita na ginawa itong banal. Pagko sa Genesis 2, talatang 2 sa 3, sinasabi po doon na ang Sunday, ang ikapitong araw, ay ginawa ng Diyos na banal na araw at kanya itong binasbasan. Kanya itong ginawang banal, mga kapatid. Kaya ang Sunday, wala po siyang inibasihan sa Biblia na sinabi ng Panginoon na itong araw to ay ginawa kong banal. Wala. Wala. So, ang sabi niya, anumang bagay na ginawa kong banal, magiging banal ito panghabang panahon. Hindi ko na, brother, matanda ng talata yan eh. Sa 2 Samuel yan, Okay. 23. No? Okay. Mapapansin mo yung ating referensya. Ito yung libro ng mga Katoliko. You may read the Bible from Genesis to Revelation, Okay. pero wala kang mabasa ang isang talata na pinabanal ang araw ng linggo, no? Sana ang libro ito. The Scripture enforce religious observance Saturday. Okay. No? Ang Biblia, ang religious observance sa Biblia, sa Scripture, Saturday. Kanilang libro yan. No? Sinong sumulat? Si James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, page 89. No? Kaya nga, sila mismo, sa referensya nila, Brother Noel, inaangkin nila. Kasi, inaamin nila. Kung inyong hanapin sa sa Biblia na ang linggo, wala ka talagang mahanap. Mula Genesis hanggang Apocalypse na pinabanal. Kaya nga yung kanina, Brother Noel, na magbigay ng $1,000. $1,000. Walang makakatanggap doon. Walang makakatanggap. Dito tayo sa kasunod na referensya. Ito yung ginagamit kanina. Yung binanggit niya kanina, yung question and answer. Convert of Catechism. Mababasa yan sa pahina 50. Which is the Sabbath day.
Sabi, ang sagot, Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kaya ang author nito si Peter Germain, 1948, page page 50. 50. Now, kaya nga, yung libro, ito pa, Brother Noel, pakibasa sa ating kasunod na referensya. Libro din ito ng Katoliko. Sabi niya, the church, after changing the day of rest from Jewish Sabbath, actually, dito, Brother John, Jewish Sabbath kasi sabi sa Marcos na 2:27, the Sabbath was made for man. Oo, So, hindi lamang ito ginawa para sa mga Hudyo, sa kundi mga ito Hudyo. ay ginawa para sa mga tao. So, kung ikaw ay tao, kung consider mo sarili mo na tao, itong Sabbath ay talagang para sa ating lahat. The church, after changing the day of rest from Jewish Sabbath or the 7th day of the week to the first, made the third, yung kanina, at nakilan kanina, no? Made the third commandment to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. So, exegesis. Ang banda dyan, at mo kanina, inirga nila ang kanilang isipan dun sa 10 utos. Instead na Saturday, inirga nila ang araw ng linggo. The Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 153. Nga ating natunghayan kanina kung paano nila binago yung kautusan, Okay. no? Ang ika-4 na utos, ginawa nilang ika-3. Yan. Yun yung kanina ang ating nakita. So, pwede nyo pong i-roll ulit ang pinapanood nyo. Pwede nyo balikan yung 10 utos na yun as improvised or pagbago ng Nire-revise na nila, no? Nagkakaroon na ng revision. Dito tayo, ito, yung 10 utos. Ayun, kanina, no? So, ating nakita muli, ito ang pangatlo, ang pang-apat, naging pangatlo, at ang 10 ay hinati sa dalawa. Pero mayroon akong nabasa, Brother Noel, nung nakapunta ako sa Los Baños. Mayroong 10 commandments ang simbahan ng Katoliko sa labas. Okay. Tapos yung ika-3 utos, ipangili ninyo ang linggo at ang mga pistang pangilin. Mapapansin niyo, kasama na doon yung sa 10 utos nila, yung ipangilin ang araw ng linggo at pistang pangilin. Yan. Pinicture ko yung Brother John doon sa simbahan na napuntahan ko, kasi meron kami ng libing. Doon sa cellphone ko, Brother John, pinicture ko yung dalawang bato, kasi yung pangatlo nga doon, sabi mo nga, ipangilin mong araw ng linggo at pistang pangilin. Yun ang nakalagay yan. English sa Brother John Kung sa Tagalog, yun na yung nakalagay doon, Brother John. Yun yung mga pagbabago, pero pag ibabasahin ninyo ang Biblia, yun yung tunay na 10 utos, no? Binabago lang yan. Dito, pag sunod na referensya, Biblia din, libro din ito ng mga Katoliko. The church had changed the Sabbath to Sunday, not by the command of Christ, but by its own authority. Okay. No? So, Brother John, siguro sa napakaraming mga referensya, pag hindi pa sila sumunod, Brother John, wala na sa atin ang problema. Maring wala sa Biblia ang problema. Ang problema doon sa tao ngayon na nakikinig at nagbabasa na, kumbaga, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan ito. Alam ko, mga Brother John, na mahirap din para sa kanila na sa pagkatapos ng 40 anyos na pagluhod nila, no, sa harapan ng altar, all the while malaman pala nila na itong araw na kanilang ipinapangilin ay hindi pala sa tugma sa salita ng Panginoon. Maaaring masakit yun. Pero kung kayo, mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo ay sincere sa paghanap yung katotohanan, masakit man yan, kinakailangan niya na baguhin ang traditions natin pinapanghawakan, Brother John. Otherwise, wala din kapupuntahan yan. Para yun mamaya ang ending mo dun, di ba? Walang kabuluhan, mga kaibigan. Kaya sana ito sa natunghayan nyo, itong katotohanan, nakita nyo na ang linggo ay talagang batayan sa Biblia. Sana, mga kaibigan, ay sundin natin ang buong katotohanan na sinasabi ng Biblia. Naalala ko, Brother Noel, yung sulat sa 2 Tesalonica.